For today ganap nga mga langga, super late upload na naman tayo at ngayon nga lang ako nakapag-edit ulit. A day in my life, sang isa ka babae nga nakapamana sang taga Mindoro, pero dari kami nag-star sa Laguna. A day in my life, sang isa ka tendera nga solo lang kay walang iya nga bana. Charis. By the way mga langga, ako lang isa dari sa balay, kaya ako lang gani magmatumato sang akon nga mga ulobrahon. Kaya ang inyo nga kuya Laren, nasa ila, nagbakasyon. Pero syempre, late upload naman ta subong, kaya akin na siya di sa balay no. Kung ikaw isa ka tendera, kinahanglan mahugod ka. Hindi ka pwede magpatamad-tamad kay all around ini nga klase sang obra. Kay hindi lang basta mapungko-pungko ka lang o magbakabantay lang sa imo nga tindahan. Pero for today's video mga langga, pasensya gid kay mabatian ninyo ang patak sang ulan kay nagaulan diri sa amon subong kay may bagyo naman tabay. Kaya maghalong gid kita tanan kay permi naman nagaulan subong. Mayo lang tani kung ulan lang wala upod nga hangin. Kaso may upod pa nga hangin kaya ang amon bubong daw makakas na. Samtang naga-edit gani ko, nakulbaan ko kay basi makakas ang amon bubong kay medyo mabaskog man ang hangin bay. Tani hindi lang makakas kay wala pa ta kwarta nga inog paob ka. By the way mga langga, mabalik kita dire sa akon nga chika sa inyo no. Bilang isa ka tendera sang isa ka gamay-gamay nga sari-sari store, gamay man lang ni aton nga tindahan mga langga no. Pero hambal gani nila, small but terrible. Cheers. Kay wala na gani stock ang inyong atyengay kaya namakal na ko sa ubos. Bali, diri sa amon ang akon ginapang groceryhan, bali sa ubos lang. O kung sa Tagalog, sa baba lang ako namimili. Malapit lang din dito sa amin. Bali, nilalakad ko lang dahil wala nga tayong sasakyan. Palakasan na lang talaga ng boses mga langga dahil ang lakas nga ng ulan at kailangan ko na nga itong matapos ma-edit no para may upload na natin to. At matagal na nga akong walang upload na naman dahil tayo ay matamad. So yun na nga mga langga, namili nga ako dyan sa baba at kita nyo naman ang dami ko ngang pinamili at ako nga lang yan mag-isa nagbuhat mga langga. Dahil wala nga ang inyong kuya Laren kaya sulo ko na naman nga itong gawain na to. Kung nandito kasi siya, tinutulungan niya din ako mamili sa baba o minsan siya nga yung inuutusan ko para mamili doon. At minsan naman ako ang pumupunta doon at nagpapasundo na nga lang ako sa kanya. At dahil wala nga siya at nasa bakasyon pa, kaya ako na lang ang namili. At ang lahat nga niyan ay ako na yung nagbuhat. Bilang isang tendera ng sari-sari store mga langga, hindi pala siya madali. Yung basta ka na lang kikita, ang dami pong papalang pagdaanan. Isipin mo yung trabaho na ganito mga langga ay matrabaho talaga dahil all around ito. Dahil ikaw na nga namili, ikaw pa yung magdi-display at ikaw din yung magkukosting kung magkano yung presyo. Tapos, uutangan ka lang ng makakapal ang mukha at matagal kang bayaran na akala nila ang laki-laki ng iyong tinutubo. Yung iba nga ay hinayaan ko na lang dahil alam ko naman na makapal talaga ang mukha. Kasi kahit anong singil ko ay hindi na nga ako binabayaran. Kaya sabi ko ay babawiin ko na lang kung magkano man yung natirang utang nila sa akin. Pero hindi na sila makakaulit sa akin. Yung iba nga ay year 2025 pa yung utang at hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nababayaran. Yun naman ay mga balansi na lang yung natitira. Kaso nga lang ay hindi pa rin talaga nila ako binayaran. Yung iba nga ay hindi na nagpapakita sa akin at yung iba naman ay nakikita ko pa. Hahayaan ko na lang mga langga kaysa ma-stress ako sa kakasingil sa kanila. Lesson learned ko na nga yung mga nangyari kaya hindi na talaga ako nagpapaulit sa alam kong makunat. Kahit anong pabalik-balik pa nila sa tindahan ko ay hindi talaga ako nagpapautang. Bali yung mga pinapautang ko na lang dito ay yung alam ko na may kakayahan magbayad at may trabaho. Pero kung tambay ka ay ligwa ka sa tindahan ko. Baka kasi sa akin kung may trabaho ka pwede kang umutang kasi alam kong may pambayad ka. Kung ikaw nga ay may tindahan mga langga, huwag kang magpapautang sa walang trabaho o di kaya yung trabaho ay pa sideline lang. Dahil mahihirapan ka ngang maningil kapag sinabi nga nila ay wala pa akong pasok kasi Yung mga ganyang dahilan ay gasgas na yan sa akin. Kaya alam ko na kung sino lang talaga yung papautangin ko. Stress na nga ako sa buhay, dagdagan ko pa yung stress ko dahil sa kanila.
Ay, wag na oy. Puno na nga ako ng problema, dadagdag pa sila. Kaya iwas-iwas na talaga ako sa makukunat mga langga. Alam ni Kuya Laki ninyo kung gaano ako na-stress sa mga taong hindi na nga ako binayaran hanggang ngayon. Kaya ang sabi nga niya sa akin ay wag na akong magpautang o di kaya pipiliin ko na lang yung mga taong pagbibigyan ko o papautangin ko. Minsan kasi mga langga, naaawa din ako. Kaso nga lang kapag nauubos na nga yung aking tiwala ay mahirap na ngang ibalik yun. Kaya pasensya talaga sa mga taong hindi na nga nakakaulit sa akin ngayon. Gawa ng sinira na nga nila yung tiwala ko. Dahil kapag ako nga ang nagpautang o nagbigay ay hindi lang basta ang paninda ko ang may puhunan. Puhunan ko nga dyan yung tiwala ko na binibigay sa tao. At kapag sinira mo nga yun isang beses ay hindi ka na talaga makakaulit pa. Alam nyo ba mga langga na yung may mga utang pa sa akin ng mga balanse ay kami na mismo yung nagbayad ng aking jusawa ng inyong Kuya Lakin. Bale, binayaran na nga namin sa sariling pera at sahod ng inyong Kuya Lakin para maibalik nga yung pera ng tindahan. Dahil gusto ko ngang tanggalin yung mga may utang sa akin, mawala na doon sa listahan ko para hindi na nga ako ma-stress kapag nakikita ko yung mga pangalan nila. At kasabay ng pagtanggal ko sa notebook ng mga pangalan nila doon o listahan, ay kinalimutan ko na lang din na meron pa silang utang sa akin. At kapag makita ko man sila ulit ay hahayaan ko na lang at hindi na nga lang papansinin. At kung lalapit man ulit ay hindi na nga sila papaulitin kahit anong sabi pa o magmakaawa pa dyan. Niloko at pinaasa ka na, papaulitin mo pa, ang tanga mo na nun. Akala kasi ng iba porket may tindahan ka ay mayaman ka na. Pero hindi nila alam na kakaparanggot lang yung kinikita mo dyan. At kung uutangin pa ng ilang weeks na hindi babayaran ay tulog na nga ang iyong puhunan. Paano yun kikita? Paano yun tutubo? Eh ang dagdag mo lang naman dyan 3 pesos, 5, 10 ang pinakamalaki. Na para bang ang laki-laki ng tinubo mo kung sila ay umutang tapos ang tagal kanilang bayaran. Tulog na nga ang aking puhunan, hindi pa bayad yung aking pagod sa kakabuhat niyan paakyat dito. Kung nakikita lang nila yung pagbuhat ko niyan, tinitiis yung bigat, kung gaano man kabigat yung 2 basket at minsan may isang supot pang binibitbit, hindi na iniinda yung pagod, alam mo yun. May mga times na pagdating ko sa bahay parang sakto lang ibagsak yung katawan, ihiga agad kasi nga ang bigat nung dala. Alam mo yun, yung parang sabi ka na lang, ay tigil ko na to, yung ganun. Pero patuloy lang. Dahil lumalaban tayo ng patas sa buhay, hindi tayo nang aagrabyado ng kapwa natin. Lumaban ng patas, hindi yung manloko tayo ng kapwa. Kasi yung balik sa atin yan, mas higit pa alam mo yun. Kaya para sa akin, niloko man ako ng ibang tao, dahil hindi ako nabayaran ng mga kinuha nila, yung mga balanse nila. Sa akin okay lang. Ako yung magbayad, kami yung magbayad mag-asawa. Pero, ang sabi ko lang ay sana hindi sila balikan ng karma. Alam mo yun. Kapag karma kasi ang gumanti, mas matindi. Kaya iwasan natin na manloko ng kapwa natin. Kung hirap ka sa buhay, mas hirap din yung mga yan. Hindi porket may tindahan ay okay ang buhay ng mga yan. Hindi nyo alam na nagtitiis din yung mga yan para lang kumita, para tumubo yung paninda. Ang dami din tinitiis ng mga yan. Hindi lang basta nagkaroon ng tindahan yung mga yan. Iba din yung nilagay o binigay nila na effort para magkaroon ng negosyo. Tapos gaganyanin nyo yung tao. Parang ano nyo yun. Sobrang stress talaga ako sa totoo lang. Pero iniisip ko na lang na si Lord na bahala. Si Lord na bahala sa munting negosyo ko na to. At thank you Lord talaga kasi patuloy siya na lumalago. Kahit na pakunti-kunti yung usad natin ay okay lang. At least kumikita tayo. At thank you Lord na lang talaga ako kasi hindi pa nga umabot ng 1 taon itong aking munting tindahan ay naibalik ko na nga yung kapital nung nagsimula ako. Bale, ang umiikot na nga dito ay yung tubo namin dahil yung kapital nga nito ay 20,000 mahigit at nakuha ko na nga. Kaya yung pinapaikot na lang ngayon ay yung tinubo nga. Kapag may tindahan ka nga langga o may negosyo ay kailangan marunong ka din magpaikot.
Hindi pwede na basta kuha lang kayo ng kuha dyan. Kasi hindi nyo talaga makikita na tumutubo yung tindahan nyo o lumalago kapag kuha lang kayo ng kuha o basta lang kayo gamit nung kinikita ng tindahan. Sa amin kasi ay kung ano yung kukunin namin dyan ay bayad yan o di kaya pag walang pambayad ay utang muna. Kahit sarili naming negosyo ay umuutang kami dyan. Mapapanindaman o cash. Kapag ka naubusan kami ng cash ay dyan nga kami kumukuha. At kapag ka nagkapera nga ay saka namin yan babayaran. Kaya makikita talaga at alam namin na lumalago nga yung aming munting tindahan na nasimulan. Halos lahat nga ng trabaho na pinasukan ko noon ay tungkol nga sa pagtitinda o kahera. Kaya ngayon na may sarili na akong negosyo ay nagagamit ko na. At isa nga yan sa aking pangarap na natupad. Kaya sobrang salamat talaga sa aking Diyosawa na sinuportahan nga niya ako sa aking gusto na buksan na negosyo. At kahit papaano nga ay nakakatulong na ito sa amin. So hindi na nga ako pwedeng maliitin ng iba dahil meron na nga akong sariling kinikita. Kaya minsan kahit sobrang pagod ko na, minsan may mga times na nagreklamo din talaga ako kapag sobrang bigat yung dala-dala ko at wala nga kaming sasakyan, ay reklamo lang tapos gawa ulit. Kasi hindi pwedeng tumigil ako. Magreklamo lang ako pero hindi ako susuko at hindi ako titigil. At pasalamat din talaga ako sa aking munting negosyo kasi kahit papano ngayon ay nakakabigay ako kay nanay. Nakakaambag ako sa gastusin sa bahay, sa bills nila sa probinsya. Alam ko lahat naman ng tindera nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng stress. Kapag ka nabibigyan ng stress talaga ng mga pasaway nga ng mga customer. Pero padayon ng mga langga, wala atrasan ni kay amo na ni ang gin umpisahan ta nga klase sang obra no. Diba amo ni ang gusto ta ang hindi na ta sugo-sugoon sang iba nga boss kay gusto naton nga kita na yung magiging boss sa sarili naton nga negosyo. Kaya hindi ta pwede magreklamo kung hindi lang cashier ang aton nga obra o di kaya manager ka dyan sa sarili mong negosyo. Kay maging kargador ka gidya. Basta ikaw mismo ang nagamanihar sang sarili mo nga negosyo kag wala ka sang tawo. Syempre kung may tawo ka na nga ginahandle, syempre dako na naimo nga negosyo no. Pero sa lahat ng mga kagaya kong may munting negosyo sa ngayon, soon sana lumaki at magkaroon na tayo ng malaking wholesale na sari-sari store. I-manifest natin yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy lang tayong mangarap. Ay doon mga langgang karugtungan nito ay ito nga yung araw na sinulit ko ang iyong kuya Larin. Ikaw, hindi ka bangkain? Busog pa ako Dito na yung aking kulang. Kaaway. Kaya nga bumalik na yung kaaway ko Kaaway na naman tayo mamaya, kaya bukas. Bakit ka bumalik? Wala yung kakaaway dun eh. Ako din, wala din kaaway sa bahay. Maligurado, baka mamaya. Bumalik ka Mamaya. pa. Baka mamaya o kaya bukas. Aawayin kita. Oo, mahalin sa dalawa. Aawayin kita. Talaga? Mahalin sa dalawa. Kumain ka na. Ano binili mo? Donkatsu. Donkachu. So, Kamusta bakasyon mo? bikin. Bitin? Balik ka doon. Balik ka. Ako naman uuwi. May iwan ka dito. Ikaw naman may iwan, ako naman uuwi. Tingin mo, tingin. Ang taba mo pa rin, akala kong pumayat ka na doon.
Ayan, dala mo na yan. Yan, pasalubong niya. Maliban dito sa dala niya, ayan. Pangbenta namin yan. Tsaka ito, pasalubong niya. Banana chips ng Mendoro. Ayan, yan yung mga na bili niya doon sa kanila. Hanggang Mindoro, bakasyon yun ha, bakasyon dapat. Ayan, ang bakasyon yan ng Hot Wheels. Ang galing. Ang galing mo talaga. Ay, ano yan? Oh, punasan mo. Punas. Huwag mo na ano yun. Oh, kita mo? Malalaglag Hindi ko naman nasagi ang uwi. Takpan mo yan, takpan mo yan, takpan mo yan. Bawal yan, bawal, bawal. Ilang piraso yan? Kaya wala na yan. Uy, tabi! Kaya wala yung pasalubong eh. Yan ang pasalubong niya. Kasi yan yung binili niya. Sabi niya, mahal daw to, 40 pesos ang isa. Uy! 40 daw yung isa nito. Eh, paano naman yan? 150 yan. Yan ay hindi mahal. Pero ito, mahal yan. 40 yan. Jackpot! Jackpot! Yan ay 150. Jackpot! F1. Jackpot, jackpot ka pa dyan. Ito talaga yung jackpotan ko dun eh. Dapat nagdamid ka. Yakap na naman ako mag-edit nito. Ang sakap mong guakamusin eh. Huwag mo, dadagil. Ano yung ganun yun? Sabihin mo ngayon, sino babae mo? Huwag na, putang ina mo ka. Aminin mo o magupit yung Hot Wheels mo? Huwag naman, hindi man ako nagbiroan sa iyo. Eh gusto ko ng beruan na ganito eh. Asan yung mga Hot Wheels mo yung galing sa ibang bansa eh, namain mo? Wala pa, hindi pa. Wala na yun. Ay, Oh, gusto. bakit doble to? Hoy, di mesa, bakit doble? Ay, gusto. Sabi ko sa'yo magde-doble eh. Tingnan mo, may doble kang sasakyan. Nagasgas. Wag ako. Bakit doble-doble? Wa. Ayan, oh, pakiho. Ayan, pakiho. Tatlo pagod. Pakiho. Ito, oh, pakiho din. Ba, sabi ko, wag kang bibilin ng pakiho, ah. I-stop ko itong dalawa. Iswap saan? Si- Ang dami niyang doble dyan. Ang dami niyang doble dyan. Hanggang ngayon, meron pa rin. Ito, tatlo, oh. Hindi mo ba nakita yan nung nabili mo? Bakit tatlo yan? Ay, quality Doble, mo. doble. Kukunin ko talaga yan at mahal yan. Hindi yan quality, wa. Meron ka ng isa eh. Okay na yan, may isa ka Ay, na. hindi pwede yung. Pero yung magdadalawa ka ba? Kukunin ko na talaga. Pakipakiho. Kataon ko na yun. Tapos sabihin mo, ito 40 pesos mahal. Ito mura lang sa kanya, 150. Grabing mindset ba? Sabi niya, ay, konti lang binili ko nito kasi ano yan, 40 isa niyan, mahal. Tapos pagdating dito, 150 isa. Huwag naman. Huwag naman, Ay, nakakatawa. Ina mo. Nakakatawa. Ayan, ganyan. Yang cabinet ko na yan, nagreklamo yan. Siya sabi niya, ano yan, bago na naman cabinet. Pero tingnan mo mga laman ngayon. Puro Hot Wheels, siya na ang gumagamit. Yun. Ito lahat, Hot Wheels yan. Nasa cabinet lang, maliban doon. Naiinis na ako dito. Kailangan, hiwalayan ko na kaya to. Ayun po. Oh. Baka pati sa store. Hiwalayan kita, babasagin ko lahat yan. Payag kaya, walay tayo, basag lahat Hot Wheels mo. Pili! Hiwalay o basag Hot Wheels? Yung tiyan mo, ang laki yung puro ka Hot Wheels. Nanood kami ng The Master Cutter.
Kaso nagbukas siya ng kanyang mga dala galing sa Mindoro. Ayan, oh. Mukhang sasakyan. Ayan yung mukha niya. Sarap sabitan ng Hot Wheels, oh. Lahat, oh. Gawin kong damit kay Hot Wheels. Lahat ng mga Hot Wheels mo, gawin kong damit. Pandikitan kita din, eh. Yan, dikit-dikit ko. Pasok ka sa Samsung. Marami kang Hot Wheels. Huwag naman. Namamukha ko niyan. Gawa sa Hot Wheels niya ba? Sira. Paano kayo kung dinamog ka siya ito? Paano punong-puno na yan, wa? Ayan, oh, ang dami-dami na. Bakit ka ba bili ng bili? Wa, nakakainis ka na kaya. Di na talaga yung nakakatuwa, di. Hindi ka business-minded. Puro ka tambak dyan. Kung binili mo dyan, kung pinaikot mo pa sa Capital sa Gcash, maigi pa. Kaysa yung dyan yan, itago mo ng pera mo dyan. Hindi natubo, hindi naikot. Kahit na, ayan, oh. Sobra na naman, oh. Nako. Tama na yan. Dapat last na yan. Puro ka Hot Wheels. Last na to. Wag ako. Nainis na ako sa kanya. Hindi na nakakatuwa yan. Addict na yan. Sobra pa sa addict. Kakainis yung ganyan. Hindi mo naman yan magagamit. Kung sana kung ibebenta mo agad yan. Hindi naman ibebenta. Hindi rin kumikita ang pera. Yan, nandyan lang sa loob, nakatago. Kung kinapital sa negosyo yan, hindi umikot na. Mindset, negative. Huwag mo na kasi buksan. Video pa. Dapat di ko na nilabas yun, eh. O bakit? Ayaw mo? Para malaman nila. Isa kong baliw.